Tama, ang Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek, good morning! Welcome back, back! ma'am. Yes, good morning, Victoria. Good morning, Good Christian. Good morning. morning, ma'am. Actually, nakaalam yung relos ko. So, nag-aalam siya. Nandidinig ko naman siya, pero hindi ako bumabangon. Pero yung sabi ng pusa sa tabi, Iseng! Buti naman hindi ka kinalmot, ma'am, ng pusa. Ha? Sa labas, nandidinig ko lang nag-ngiyaw-ngiyaw yung pusa. Buti na lang. Mas alarm Buti yun. na lang may Opo. pusa. Salamat, Yusek. Thank you po. Salamat thank you din po. po sa pusa. Opo. Ma'am, siguro yung isa lang sa mga latest no dito sa mga nangyayari si dating PNP Chief General Torre, nagpahayag siya ng openness kung sakali lang na itap siya ni President Marcos na tumulong sa pag-arrest kay Senator Bato. Would you know kung meron bang ganung ding plano ang Pangulo na humingi ng tulong, magpa-assist kay General Torre? Sa ngayon, Christian and Victoria, wala pa na ibibigay sa ating mensahe patungkol dyan. Opo, pero sa tingin po ninyo, possible po ba na aside sa mga law enforcement agencies ngayon na on the forefront sa pagpapatupad ng arrest warrant, maaaring may itap pa na ibang personalities or experts ang Pangulo para po ma-aresto ang Senator Bato? Wala siguro. Ayoko pangunahan ng Pangulo Yes. Ayoko pangunahan ng Pangulo. Pero sa ngayon, parang sapat ang puwersa ng PNP, ng NBI, CIDG. Well, anyway, lahat naman ng Pilipino pwedeng tumulong dito kapag nakita na nila ang isang pugante. At meron bang ibang instruction ang Pangulo, Yusek, lately dito nga po sa kaso ni Senator De La Rosa? May update po ba from him? Wala, ang unang naman dito ay siyempre nagsalita na po ang DOJ, si Secretary Vida, na pinapa-effect na po ang warrant of arrest. So, lahat ng puwersa ng naaayon sa batas, yun lang ang dapat na gamitin. Meron, ma'am, kaming nakausap kahapon na isang ICC Assistant to Counsel, si Attorney Ross Tugade. Sabi niya, makabubuti kung lilinawin ng Malacanang kung ano ba yung stance nito sa mga arrest warrant from the ICC. Dahil may mga nag-argue na hindi yan pwedeng i-apply sa ating bansa. Ano po ba ang stance or posisyon ng Malacanang nga po dito sa mga warrant ng ICC, lalo at posible daw na meron pa pong ilabas na ibang warrant for other personalities doon sa war on drugs? Nung nagsalita ang DOJ, na ngayon, ipinapa-effect ang warrant of arrest mula sa ICC. So tingin ko, maliwanag naman kung ano yung stance ng Pangulo dito, ng gobyerno. So may legal basis talaga para po i-effect ang warrant of arrest mula sa ICC. Hindi kailangan dumaan sa mga local court. Hindi kailangan dumaan sa local court. Yan din ang sinabi ng ni Solgen Berberabe. Hindi kailangan dumaan sa local court. Meron tayong RA 9851. Nakasaad doon kung ano ang option ng gobyerno. Maliwanag ito. At international court ang pinag-uusapan natin dito, hindi isang requesting state. At yun naman ay kumbaga sa atin ngayon ay wala tayong nilalabag na batas. Yan ang pananaw ng gobyerno. Opo. So kung may ilabas na ibang warrants pa for other personalities, ang ano dyan is forthwith din, agad-agad i-implement yung warrants na yon from the ICC. Yes, oo. Ganun pa rin. Okay. Ma'am, itong last week lang ba yung naiyak si Senator Pia Cayetano sa session dahil nga po wala raw nangamusta sa kanya. And after nun, nakita po namin dun sa inyong podcast na binanggit nyo rin po yung words ni Senator Pia. And some are saying na, ano ba ito, parang were you mocking Senator Pia? Yun po yung laman ng ilang reports. Maybe get your reaction lang po, your confirmation or your statement regarding that po. Siguro bago sila magsalita kung mocking yung ginawa ko, panoorin nilang buo yung video kung paano ito nasabi, kung saan portion ito nasabi. At ang pinag-uusapan lang dito ay huwag tayo mag-gaslight. Kasi kung meron talagang nangyari na hindi maganda, huwag kang manisi ng iba. Oo. Yun. Opo. Bakit gaslighting, ma'am, yung inyong nagamit na term? Okay. Doon sa aking podcast ko na to, no? Hindi na ito salita ng palasyo, ha? Linawin natin ito, ha? Doon sa aking podcast kasi, pinag-usapan ako, diniscuss ko doon sa mga viewers na maraming issue na naganap sa Senado. Yung pagbibigay nila ng protective custody, yung kanilang pag-allow na makalabas
Senator Bato, kasama si Senator Robin. Bakit hinayaan ito? Samantalang naniwala, nagbigay ng trust, no, pagtiwala ang NBI agent na okay, protective custody. Pero kapag kailangan kunin si Senator Bato, dapat hawak nyo. Kasi protective custody nga eh. So instead na ito ang mabanggit doon sa podium na yun ang hinihingi. Sa aking pagkakatingin, yun ang hinihingi ni Senator Riza. Hindi ito na topic na nagsalita si Senator Pia. Instead, nabaling yung blame na hindi nyo kami kinakamusta doon sa minority. So sa mga ordinaryong tao na hindi na magiging mapanuri, ang awa ay mapupunta kay Pia, which okay naman, wala naman tayo masasabi kung kaawaan siya ng taong bayan. Kung yun yung naramdaman niya. But the point is, nabaling yung blame doon sa minority na tila wala kayong ka-concern. Na hindi naman yun yung pinaka-focus na issue. Ang focus na issue is bakit nangyari yan sa Senado. And it should also be known na ito si Sergeant at Arms Aplaska, sinabi niya na bago siya mag-operate, sinabi niya mag-aaresto siya, bago siya mag-lock and load order, pinagpaalam niya to kay Senator Alan Cayetano. So kumbaga lahat ng pangyayaring doon, lumalabas, ayon kay Sergeant at Arms Aplaska, ay alam ni Senator Cayetano. So di ba dapat yun eh? Kasi sabi niya, mayroong isang live stream itong si kagabi lang po yata tol kahapon, si Senator Alan Cayetano, na we should be surrounded by people giving you the best information. Yun yung nadinig ko eh. So, paano yan before that? Masasabi ba niya na ang binigay sa kanya na impormasyon ni Aplaska ay best information para ma-allow yung ganung gulo? Diba? Kaya pinag-iisipan tao, planado ba o hindi? So, yun yung point eh, na dapat pag-usapan, hindi yung magbi-blame ka ng kapwa mo, yung pala walang basihan. Diba? Later nalaman natin, walang basihan. At isa po doon sa mga nag-criticize po ma'am doon sa pagbanggit nga din po ninyo doon sa mga words ni Senator Pia Cayetano ay si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. I don't know if you've heard her statement ma'am na parang hinahamon kayo ng sampalan in response doon sa naging statement nga po ninyo with Senator Pia Cayetano. Well, siguro ganyan na talaga yung iba mga DDS, no, puro bayolente. 'Di ba? May bayolente, palamura. So, sino ba yung hindi professional? Ma'am, nabanggit nyo nga po na sinabi ni Aplaska kay SP Cayetano yung operasyong gagawin niya. So, is SP Sabi niya, actually yun yung sinabi niya sa isang interview eh. Nagpaalam siya eh. So, hindi galing sa akin yun, galing kay General Aplaska yun. So, is SP Cayetano, ma'am, liable doon sa nangyaring barilan sa Senado? And is SP Cayetano also liable doon sa pag-alis ni De La Rosa when in fact dapat nasa protective custody nga siya ng Senado? Ayoko kasing magkaroon ng judgment on my part kasi hindi ako yung nag-iimbestiga, Victoria and Christian. Nagkataon lang na ito yung mga facts na mga nadinig ko, nasabi sa interview. So kung ano man ang kahihinatnan ng pag-iimbestiga na ito, dapat lang siguro sila magpaliwanag, hindi kung kanino man, kundi sa taong bayan. Kasi under his leadership nangyari ito at pinayagan siya. Diba? Just payagan mo lang mag-lock and load. Diba? Magkasa ng mga barel. Dumayo sa lugar na di umano na maraming mga taong nakaarmas. Yun yung binigay niyang example, diba? Ni Senator Cayetano. Na kung ang bahay mo, meron mga tao sa harapan mo, maraming armas. Anong gagawin mo? Hindi ba okay mag-warning shot? So, na-justify dun eh. Tapos pagkatingin mo pala sa video, isa lang yung NBI agent, nakatambay lang at malayo pa at nakita pa natin na may mga silya pa silang inilagay na harang para hindi makapapasok ang tao mula sa Senado papuntang GSIS. Opo. So taliwas. Taliwas ito sa kwento ni Aplaska, ni General Aplaska. Opo.
Ang Supreme Court, ma'am, nagdesisyon na hindi maglabas ng TRO doon sa request ni Senator De La Rosa. We know last time na nilinaw naman ni Pangulong Marcos na wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Pero this time po ba may pagbabago, ma'am? Dahil kumbaga meron ng clarity from the Supreme Court na walang TRO para arestuhin si Senator De La Rosa. May bago bang instruction si Pangulo, ma'am? Yun instruction, kung ano yung sinabi ni Secretary Vida, effect ang warrant of arrest. So lahat po ng law enforcers na may authority na mang-aresto kay Senator Bato, yun po yung gagawin. Ayun po yan sa DOJ na rin. And dahil nga, ma'am, binabanggit na posibleng maglabas pa ng iba pang arrest warrant laban sa iba pang personalities na involved doon sa kaso ng dating Pangulo, meron po bang, ano po ang plano ng gobyerno, ma'am? Ano po ang plano ng administrasyon para moving forward kung sakaling may ilabas na arrest warrant, hindi mangyayari yung gantong sitwasyon ngayon na parang kailangan pang maghanapan, magtaguan nung pinapa-arestong individual? Alam mo, hindi natin hindi mawawala sa isipan ng mga taong involved, yung sinasabi mga co-perpetrators, na magtago. Pero kung sila'y tunay na Pilipino at sila'y tunay na mga dating nagseselbi sa bayan, di ba? Katunayan dyan si mga militar. Tapos isa, PNP chief. Nagsilbi sila bilang mga pulis. Di ba? Dapat alam nila kung ano ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Di ba? So, in other words, kung meron diyang warrant of arrest at wala naman sasabing na TRO mula sa Supreme Court, dapat sila mismo ang sumuko. For me. Diba? Kasi, bakit? Dati kayo nag-i-enforce eh. Kayo yung dati nagpapatupad ng warrant of arrest. Kayo dati nagsisilbi ng warrant of arrest. Tapos kayo pa ba magpapakita sa mga taong wanted or dapat na masilbihan ng warrant of arrest? Sila pa ba ang kailangan magtago? Nagiging ehemplo kayo eh. Nagiging ehemplo sila na pag may warrant of arrest dapat magtago. Diba? So, in light of that, ma'am, ang Malacanang ba may mensahe kay Senator Bato, na former PNP chief, na sundin yung arrest warrant na sumuko na? Of course, sa Pangulo, wala tayo madidinig ng ganyan. Okay? Hindi ko alam sa mga susunod na araw kung siya mismo magsasalita kay Senator Bato. But sa ngayon, wala mula sa Pangulo. Pero ang gusto ng Pangulo, masunod ang batas, masunod ang tamang proseso. Opo. And may info ba ang Malacanang, ma'am, kung may mga parating pangang warrant from the ICC? Sa ngayon, wala pang ibinababa sa atin na impormasyon kung meron ganyan. Pero hindi ito katakataka kung meron man. Dahil marami pang co-perpetrators na nabanggit ng ICC. Opo. At nagkausap po ba ulit kayo, ma'am, ni Presidente tungkol sa possible lang na umanib ulit ang Pilipinas sa ICC? Kasi the last time na nag-press con tayo, ma'am, ang nabanggit ninyo, yung months ago pa na huli ninyong pag-uusap about dun sa possible rejoinment ng bansa sa ICC. Meron bang recent, ma'am, na pag-uusap kayo ni Pangulo tungkol dun? Ang huli namin kasi pagkikita at pag-uusap ng Pangulo ay nung Friday eh. Although work from home, nagsagawa ng meeting para sa pagbiyahe sa Japan. Which is this week. Kung ano yung, kung ano yung maaari ba pag-usapan at ano yung magiging bentahe din ng Japan at ng Pilipinas. Kumbaga yung ano yung mga advantages ng itong meeting na to sa Japan at saka sa Pilipinas. So, yun ang muna naging sentro ng inyong pong pag-uusap nun. Hindi na pag-usapan si Senator Bato, hindi na pag-usapan ang ICC, wala. Trabaho. Although trabaho yung kay Senator Bato, pero ibang focus ito eh. Pang ekonomiya to, saka pang security to eh. Ma'am, dahil Senate bit ako, tatanong ko na lang din po. No? Kasi medyo, syempre, we know na hindi nawawala yung ugong sa Senado na baka mapalitan ang Senate President. Ano ang stance ng Malacanang? Natatawa si Lisa. Ano ang stance ng Malacanang, ma'am? Dito sa possible pagpapalit na naman. Si Senator Sherwin ang pinupush nung minority bloc. Is Malacanang more comfortable with Senator Win or with Senator Alan, or hands-off talaga ang Malacanang dito? Siguro kung pinag-uusapan nila yan, hindi ako parte. So, hindi ko alam. Hindi kasi, sabi ko kasi yung huli namin pagkikita at pag-uusap, meeting tungkol sa Japan. So, hindi namin na pag-uusapan yung sa Senado. Hindi talaga. So, kung may portion si Pangulo nag-uusap about the leadership ng Senado, hindi ako parte doon. Hindi ako makakapag-share. Teka lang, di ba? Sabi mo, di ba, ikaw yung nasa Senate beat, di ba? Yes, ma'am. Victoria? Yes, ma'am.
Oo. Ikaw ang tanungin ko. Okay? Kinross Wag ako, exam. Wag ako, Nung ma'am. Ako nag-lock yung- and load order, nandun ka, di ba? I neither confirm nor deny. Na-cross exam. Cross examine. Wag ako. Oh, pero nakita sa video kung paano nagkasanang baril itong Yes, si ano. apo, apo. At Oh, sinabi diba? rin po ni retired General Aplasca na may aarestuhin sila at nagsuot na rin siya ng bulletproof. Oh, yun ang tanong ko, di ba? Kaya kayo curious kung bakit, kung sino ang aarestuhin. Di ba? How can you say na mag-aaresto ka kung wala ka pang nakikitang taong gumagawa ng krimen? Warrantless arrest yung gagawin niya, di ba? Mhm. Oh, may arestuhin kami. For what? Sino? Anong kaso? Di ba dapat meron yun So, minsan iniisip ko may aarestuhin. May ginagawa na bang krimen? Kasi alam mo kung may aarestuhin ka, tatakbo ka agad para arestuhin mo because he's doing a crime. Di ba? Mhm. Pero, nag-lock and load ka pa, nag-formation pa kayo. Mhm. Ano ginagawa ng taong aarestuhin mo? Mhm. Yan din po ang tanong. So, namin. minsan nag-isip ka Mhm. planado ba o hindi? Mhm. Anong tingin niyo, ma'am? Ang Binalik tingin kay ko, Yusek. ikaw sa tingin mo. Victoria, nandun ka. Nagpasahan Wala. ng tanong. Question, anong tingin mo? Hands off, hands off. Hands up, hands up lang. Pero ma'am, bukod dito sa pinabantayan nating pag-aresto kay Senator Bato, isa rin sa moving forward na inaabangan natin ay yung impeachment trial kay VP Sara. Nag-convene na ang Senate Impeachment Court. May schedules na po nung pre-trial at nung impeachment hearing proper. Asan po ang Malacanang dito sa usapin ng impeachment? Babantayan po ba ito ng Pangulo? Papanoorin po ba niya yung mga magiging deliberation sa Senado? Hindi kakayanin ng Pangulo manood, mag-monitor diyan. Mm. Oo, ang daming trabaho ng Pangulo, ang daming mga events na pupuntahan. Malamang mabibigyan lang siya ng update. Pero kung tututukan, wala siya, mauubos oras niya diyan. It doesn't mean naman na hindi ito importante. Pero ibig sabihin, maraming ginagawa ang Pangulo, meetings, pagpunta sa ating mga kababayan sa lugar-lugar. So, hindi niya yan tututukan. Mabibigyan lang siya ng update. Pero may instruction ba siya, ma'am, on regarding impeachment? Wala din nga namin na pag-uusapan Diba? Basta ang utos lang ng Pangulo, yung huli naming pag-uusap, kung ano yung sinasabi, trabaho ito ng Senado. Yan lagi niya sinasabi, trabaho ito ng Senado. Kung ano lang inaayon sa batas, yun ang gawin. At in general, kung sino yung dapat na managot, di ba? Hindi exception ng isang vice-presidente. At ma'am, ngayon kasi may mga kaso na kinakaharap ang ilang senador. Si Senator Rodante Marcoleta, may recommendation yung ombudsman to file plunder and bribery against him. May mga nag-iisip lang na baka yung cases na ito is from the administration dahil for some political reason. Pero ang Malacanang po ba may any comment on this kind of thinking na baka nasa likod ng lahat ng kasong ito ang administrasyon? Unang-una, sino ba ang nag-recommend ito? From the ombudsman to Ombudsman, yes. The ombudsman, hindi ito parte. No, independent body to. Independent body to, hindi nga pwedeng kumbaga magbigay ng anumang utos ang administrasyon. Halimbawa sa disciplinary action, 'di ba? Hindi nga sila pwedeng ma-suspend tulad nung nangyari sa kaso ni ni dating executive Karandang. 'Di ba? Deputy Ombudsman. So, hindi sakop ng ehekutibo ang ginagawa ng ombudsman. Pangalawa, sasabihin na naman nila ito ay political persecution. Ito, Victoria and Christian, gusto nating ipaalam sa taong bayan. Bakit sasabihin na naman na namumuliti ka para tumahimik sila? Ang ebidensyang ito ay hindi galing sa administrasyon. Nanggaling ito mismo kay Senator Marcoleta. Nung nagpasa siya ng SOSE at nagpasa ng SALN. Nung nakakita ng SALN siya, ang mga netizens, mga taga-media mismo ang nagbusisi. Bakit ito ang SALN mo? Mas malaki na gastos doon sa eleksyon. Doon lang. And at that time, nagkaroon ng pagsagot itong si Senator Marcoleta sa kanyang programa mismo. Na sinabi niyang ito, may nag-donate, merong hindi nagsabi, ayaw ipasabing pangalan. Lahat ng ito ay hindi galing sa administrasyon, hindi ito plantang ebidensya, hindi ito plantang intriga. Sa kanila nanggaling mismo ang mga papel at dokumento at mga pag-amin. Bakit naturo si defensor?
Galing ba sa administrasyon to? Hindi ba si Senator Marcoleta nagpangalan kay Mike Defensor? So wag isisi ni Defensor ito, sasabihin niya na dahil para hindi sila binubusalan sila. No, hindi. Ang nagsabi ng pangalan niya, walang iba kundi si Senator Marcoleta, na siya yung nagbigay ng donasyon na 30 million. At binigay ito, hindi pa campaign period. Lahat ito pag-amin sa kanila. So dapat bang bosesiin ito ng otoridad, ng investigating body? Nasa ombudsman po yan. Yan po ang nakikita nila. So kung papansinin niyo po, lahat na lang ng kaso na talaga namang may ebidensya at ngayon pag kayo isasampa ng kaso o irereklamo, ituturo niyo yung administrasyon na kayo gustong busalan. Trabaho niyo po yan. Ginawa niyo yan. Ginawa niyo action yan. Tapos sisisihin niyo sa administrasyon. Diba? Para lang makawala or ma-evade ang issue, sasabihin nila administrasyon na may kagagawa nito. No. Kagagawa nila yan. Sila umamin dyan. Yung KTV bar. Kanino ba yan? O diba? I mean, mga ebidensya ito na nandiyan dyan, nag-i-exist. Hindi ginawang ebidensya, hindi ginawang intriga. So wag na sabihin na para sila busalan. Hindi. One final point na lang, Yusek, sa gitna po ng kabi-kabilang mga issue, lalo na po sa politika, ano po ang direksyon at plano po ng administrasyon to resolve naman yung nagiging epekto din po nito sa ating bansa? Before this happened, meron tayong kinaharap na krisis na epekto po sa Middle East at may pumatong po na ganito mga issue. Siguro ang tanong ng taong bayan, ano ang kahinat na natin dito? Paano naman ma-resolve yung problema nating taong bayan na mataas na presyo ng bilihin, yung problema sa sahod, yung iba't iba pong problema ng normal na mamamayang Pilipino? Tulad nito, Christian and Victoria. Ang Pangulo, nagtatrabaho. Tingnan niyo kung pupunta saan, merong ibinibigay na ayuda sa mga bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang. Nandiyan yung edukasyon, inaangat ang Pangulo. Nandiyan yung health, no? Kumbaga, pati yung coverage ng PhilHealth, pati yung pagbibigay ng, kung maaari zero balance billing sa lahat dito sa DOH hospitals ay ibinibigay. Lahat ginagawa ng gobyerno, lahat ginagawa ng Pangulo para sa taong bayan. Pero ang problema kasi, yung maiingay na mukhang sadyang nag-iingay para makaapekto sa ekonomiya ng bansa. So ito di ba ang nagiging problema natin dito, hindi talaga yung administrasyon, dahil trabaho ang administrasyon. Yung mga balak na manira, yung mga balak magkaroon ng destabilization, yan ang mga maiingay na talaga naman nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa natin. Di ba? Kung lahat kayo tumutulong kay Pangulo, hindi mangyayari ito kasi halimbawa yung ingay sa Senado, hindi naman trabaho ni Pangulo yan Hindi naman niya ginusto yan O sino ba ang nag-ingay? Sino ba ang nagkaroon ng putukan? Di ba? Hindi nga gumalaw ang NBI. Gumalaw na lang sila to protect themselves or to cover. Di ba? Yung cover fire na tawag. Lahat ng ingay nito ay hindi nagmumula sa gobyerno, sa administrasyon, hindi nagmumula sa Pangulo. Pero instead na iangat pa kung anong ginagawa ng Pangulo at makatulong, mas lalong silang nag-iingay kung ano-anong binibigay ng fake news. So, nakaka-epekto to sa ekonomiya natin. So, yun ang tingin ko na sa aking palagay, my take. Apo. Yun ang ginagawa talaga nila para lahat ng ito, pati yung global oil crisis, ay isisi sa Pangulo. Tignan niyo yung iba mga salitang binabanggit nila. Lahat na lang gano'n. Samantalang nakikita nila kung paano magtrabaho ang Pangulo. So, para sabihin nila walang ginagawa, di ba? So this week, ma'am, di ba, magpupuntang Japan ang presidente for a visit ka. Kasama din po ba kayo dun, ma'am, sa biyahe ni President? Yes, oo. Kasama po tayo. Abangan po natin ang mga updates mula po doon sa Japan. Maraming salamat, Thank you so much, Yusek. Till next time po ulit. See you tomorrow. Maraming salamat, Victoria. Maraming salamat, Christian. At maraming salamat sa ating mga kababayan. Thank Salamat you po. Si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer at Communications Undersecretary.